Nag-harvest nga pala ako nitong bungang kahoy na to na ang tawag nga namin dito sa Bicol ay kamagong at mabulo naman sa Tagalog. Bihirang-bihira nga akong magawi sa lugar na to kaya naman hindi ko talaga nasasaktuhan na makita na namunga nga itong punong kahoy na to. Buti na lang talaga chinat ako nitong sister-in-law ko na may bunga na nga daw itong puno ng kamagong kaya naman agad-agad pumunta si Manay ninyo. At habang naglalakad kami papunta nga doon sa puno ng kamagong, daan ko naman itong si Kuya John na nagsisimula ng magkopra. Mahal nga pala yung kilo ng kopra ngayon kaya sigurado makakabawi ang mga magsasaka natin. Ang nakakalungkot nga lang, sobrang baba ng presyo ng palay pero sobrang mahal naman ng presyo ng bigas. At eto na nga, dito na nga kami sa isang puno ng kamagong at ayan nga, tanaw na tanaw ko na yung mga bunga ng kamagong. Sige, kaya ko yung masalo, dalit yung. Pinaakyat ko na nga dyan si Piyong at hirap talaga siya makakuha ng hinog na kamagong kasi karamihan nga ay hilaw pa. Sa pagkakatanda ko nga, ang last na kain ko nito ay nung elementary pa lang ako. Bago nga pala ito kainin, kailangan munang kuskusin nga itong balat ng kamagong sa damo o kaya naman sa bunot para nga mawala yung hibo. Hindi ko alam ang mamanay kung anong Tagalog ng hibo, pero kayo nang bahala mag-isip nun. Hilaw pa nga itong unang kinuskus ko dito na kamagong, kaya naman sinubukan ko itong isang kamagong na sobrang pulang-pula na nga at nangangamoy na. Oo mga manay, medyo may amoy ito. Yung iba nababanguhan dito pero ako talaga medyo hindi ko gusto ang amoy nito. Pero kung sa lasa mga manay ay pasok ito sa akin kasi nga nasasarapan ako dito. Iniisip ko pa nga dito kung ano ba yung kalasa nitong kamagong. Hindi ko kasi ma-describe yung lasa niya, basta matamis siya mga manay na may pagka-texture niya ng kamote. Kayo ba mga manay, anong describe ninyo sa lasa ng kamagong? At hanggang dito na lang ulit mga manay, asin mga manay ko. Salamat ulit sa panonood.